Sino ang mag-aakalang ang isang maliit na batang babae ay makakapagtaob ng buong bahay? Anong nangyari sa baby ko? May naka-offend ba sa kanya? Aayusin ni Lola ang lahat. Tara na. Kailangan kong iwan ang burger ko. Nasa gulo ang maliit kong kapatid na babae. Kailangan naming pumunta at tulungan siya At kaagad. ang chef ay kailangan niyang iwanan ang lahat ng kanyang negosyo. Naririnig ko ba ang isang batang babae na umiiyak? Kawawang bata. Kuya Andy, Lola Kate, at Chef Mia ay magsasama-sama para pakainin ang sanggol. Nanonood ka ng Barada. At ngayon, humihiling siya ng isang tambak ng pancake. Walang duda. Lola, gumising ka. Kailangan nating gumawa ng mga pancake. Alam kong gawin yan. Si Lola at Chef ay nagmasa ng masa ng napakabilis na walang nakanotice nito. At ngayon may mga masarap na pancake. Mukhang masarap. Pero mas kaya ko pa. Magdadagdag ako ng food coloring sa masa. Magkakaroon ng iba't ibang kulay. Wow! Nagpasya si Andy na aliwin ang sanggol ng isang bagay na kakaiba. Tingnan mo ang makulay na dough niya. Magiging masarap at maganda ito. Oh, napakabarumbado mo, Andy. At sa totoo lang, pinakamahusay ang mga pancake kapag may maple syrup at piraso ng mantikilya. Ito ay simpleng napatunayan sa pagdaan ng mga tao na recipe. Hotcake na may maple syrup, hindi na ito ikagugulat ng sinuman. Narito ang isang serving ng hotcake mula sa isang professional. Kakailanganin ko ng itlog para diyan. Ang tawag sa resiping ito ay poached egg. Kailangan pakuluan ang tubig sa kaserola at basagin ang itlog diretso sa tubig. At habang naluluto ito, kukuha ako ng mga hiwa ng ham at dahon ng gulay at ilalagay ko ito ng maganda sa pagitan ng mga pancake. Panahon na para pahalagahan ng sanggol ang pagsisikap ng mga kalahok sa hamon. Una mula kay Andy. Masarap talaga sila, lalo na kapag sinamahan ng marshmallows. At ngayon, subukan natin ang mga pancake mula kay Lola. Mukha silang simpleng-simple, gayunpaman, napakasarap. Ang mga pancake mula sa chef ay mukhang kakaiba, ngunit ang hilaw na pula ng itlog ng poached egg ay nakakadiring tingnan. Hindi ito na-appreciate ng sanggol, at ang panalo ay napunta kay Andy. Nanalo ako. Hayaan mo akong ayusin ito para sa iyo. Huwag mong hawakan niyan, Lola. Pansin, lahat. Gusto ng baby ng makatas na steak. Walang tanong. Kaya ni Lola yon? Sigurado ka? Ayos lang ako. Ayun na! Kukunin natin ito at iprito. Walang komplikado. Paano ka magpiprito ng walang mantika? Kailangan mong lagyan ng mantika ang grill pan ng maayos. Oo! Maglalagay din ako ng mantika. Andy, huwag maglagay ng sobrang mantika. At syempre, dapat mong subukang maipasok ang mantika sa kawali. Ngayon, ilalagay na natin ang isang pirasong karne sa kawali at iprito ito. Wow, namangha. Tara na! Syempre. Kaya ko rin gawin ito. Siyempre, Andy, ang mahalaga ay hindi palampasin ang kawali. Hindi ako nagmintis. Binata, panoorin, at matuto. Sa pamamagitan nga pala, ang steak ko ay halos tapos na. Ngayon, maaari ka na ring magdagdag ng asin. Ayos na hagis. Sobrang galing. Lola, tingnan mo, bibigyan kita ng sakay ngayon. Tingnan mo, parang totoong chef ako. Hindi! Hindi. Nahulog ito sa sahig. Oo. At nakolekta nito ang buhok at dumi, at hilaw din ito at hindi pa luto. Baka hindi niya mapansin. Oh my God. Hindi mo maihahay ng ganong pagkain. Hindi ko alam ang gagawin. Maglalagay ako ng mas maraming ketchup. Matatakpan nito ang lahat ng kapintasan. Ayun! Ang bango. Salamat, Mia. Ang ganda ng steak ko. Kailangan na lang idagdag ang springs at rosemary bilang dekorasyon. At yan na lahat ng dekorasyon mo, Lola? May alam akong mas maganda. Alam ni Mia ang sikreto ng tanyag na gintong steak. Magiging totoong gintong steak ito, katulad sa pinakamahal na restaurant. Ang karne ay dapat hiwain gamit ang matalim na kutsilyo para hindi masira ang hitsura ng steak. Ganun nga. Hindi ko alam yon. Handa na. Ngayon, pwede mo na itong ihain. Sa wakas, maaari mong tikman ang mga putahe. Ang karne na may ketchup ay hindi nakakaakit ng gana ng sanggol. Tingnan mo lang. Makikita mo ang buhok at dumi. At ang gintong steak, iniisip ko kung matitikman ito ng sanggol. Mukhang masarap pero hindi nakaka-impress. Amoy masarap ang steak ni Lola at higit sa lahat, nagustuhan ito ng sanggol. Simple at walang pasiklab pero ang sarap. Ang steak ni Lola ang walang alinlangang nangunguna. Nanalo ako? Horay! Panahon na para kumain ng panghimagas?
At gusto ng bata na kumain ng ice cream. Alam ko ang mga recipe, pritong ice cream. Pero marunong bang gumawa si Lola ng ice cream? Walang komplikado. Kaya ano ang nasa recipe? Kailangan mong hiwain ito ng maliliit na piraso. Sige. Ang ganda. Ngayon ay hihiwa-hiwain ko rin ito. Ang dali-dali lang. Gusto kong maghiwa ng ice cream. Oh, mag-ingat ka sa mga kutsilyo mo, binata. At huwag mong ihagis ang pagkain sa kusina. Nadala ako. Pasensya na, Lola. Iyan ang nangyayari kapag mga baguhan ang nagtatrabaho. Samantala, naihanda ko na ang lahat. Kailangan pang tapusin ang ulam sa pamamagitan ng magandang pag-serve. Oh, lahat ay lumabas na perpekto. Idedekorasyon ko ang ice cream ng zest ng lemon. Ang asim ng lemon ay magandang kaakibat ng tamis ng ice cream. Ilang dahon ng mint at konting usok ng dry ice. Ganito ang pag-serve ng ice cream sa pinakamasarap na mga restaurant. Ang Tingnan mo ito. Hindi ka panipaniwala. Ayos! Inihanda rin ng Lola ang lahat. Hiwain at paikutin. Hindi talaga nag-work? Nakaipit ang sorbetes? Sige, lagyan na lang natin ng chocolate syrup sa ibabaw. Nakakatawa yan! Malapit na rin akong matapos. Walang kahit anong komplikado. Ngayon ilalagay ko ito sa mangkok at lalagyan ng whipped cream. Gustong-gusto ko ito. Magdadagdag ako para sa sanggol. Ngayon ay magwiwisik ako ng mga rainbow na Skittles na candy, isang sugar straw para sa kagandahan, at ilang Oreo na cookies. Lola, papayagan mo ba ako? Oh, salamat! Ngayon ibubuhos ko ang chocolate syrup. Oh, ang daming asukal. Oh. Well, tingnan natin kung ano ang iniisip ng bata. Ang kulay na ice cream mula sa aking kapatid ay mukhang napakaganda, pero ang magarang presentasyon mula sa chef ang mas nakaapekto sa bata. Oras na para tikman ito. Iyo. Oh, sabi ni Lemon masyadong maasim. Oh, ang mga hiwa ng ice cream at tsokolating syrup ay mukhang hindi kaaya-aya, pero walang kakaiba ang lasa. Sa wakas, oras na para tikman ang ice cream mula sa kapatid. Whipped cream, sugar straws, at Skittles. Napakasarap na kombinasyon. At ang nanalo ay kapatid. Oh, alam ko yan. Lola, halika't yakapin kita. Mga kaibigan, mag-concentrate. Ipagpatuloy natin ang ating culinary duel. Ang susunod na kahilingan ay croissant. Gustong-gusto ng mga Pranses na kumain ng croissants na may kape para sa almusal. Oh, Lola, mula ka ba sa France? Marunong ka bang magluto ng croissants? Alam ng Lola ang lahat. Pwede itong ilagay sa oven at hintayin nating maluto. Kaya ko rin yan. Sandali lang at maghurno tayo. Magaling, Apo. Hindi ko sinasang-ayunan ang frozen na dough. Hindi naman ganun kahirap na lutuin ito ng sarili. Sa pamamagitan nga pala, ang ating chef Mia ay nagtrabaho sa mga pinakamahusay na restaurant sa Paris at alam ang pinakamatandang recipe ng croissants. Ayon sa recipe, ang mga putahe ay inihanda mismo para kay Louis, ang hari ng France. Kaya't ang sanggol ay naghihintay ng isang tunay na royal na dessert. At ang magkapatid at ang lola ay nanonood sa mga galaw ng chef na may paghanga. Napakahusay niyang masahin ang masa, inilatag ito sa mga patong at iniikot ito. Anong galing? Kailangan na lang ilagay ito sa oven at maghintay. Hindi ako makakapagluto ng sobrang astig, pero magdadagdag ako ng Nutella sa aking croissants. Oh, ang paborito kong tsokolate nut paste. Masarap! Oh, anong klase ng asal ito? Panahon na para kunin ang kanilang croissants. Kay ganda at kay Rosyado. Andy? Ano? Parang ang husay mo. Oh, hindi yan! Napasobra ang kapatid sa Nutella at nasunog ang kanyang mga croissant. Oo, talagang napakasarap ng chocolate paste. Huwag mag-alala. Ayos ka lang. Oo, nahurno na ang mga croissant. Panahon na para magsimula sa paghahain. Kailangan ko ng hiwa at pwede mong ibuhos ang nakahandang cream. Magdadagdag ako ng mga strawberry at idedesenyo ko ang ulam gamit ang pulbos na asukal sa ibabaw. Voila! Handa na ang lahat. Ngayon pwede na nating subukan. Mukhang kahila-hilakbot ang mga nasunog na croissant mula sa kapatid. Oh, hindi sulit subukan ang mga ito. Oh, anong bango? Ang mga croissant ni Lola ay masarap, matamis at napakasarap. Talagang nagustuhan ito ng ating sanggol. Wow! Mga presa, matamis na cream at masarap na masa na ginawa ayon sa recipe ng hari. Ang Walang sarap. duda, ang mga croissant mula sa chef ay pumapangalawa. Salamat. Oh, alam ko Napakabait na iyan. Nagustuhan mo ba ang hamon? Kung ganoon, mag-subscribe sa channel na Barado. Hanggang sa muli at hinihintay ka ng aming mga bayani.